Pag natitikitan ba dito tayo kinukuha lisensya? Hindi naman, no? Ang kinukuha nga, asal pag natikitan. Parang feeling ko talaga kahawig siya ng ano, ng BIOS na Gen 1 o Gen 2. Dito na tayo na ito sa ano, welcome Batangas Racing Circuit sa VRC. Moon Palace, Beach Resort, Camplaia, Moonlight Beach Resort. What's up guys, J Travel. Babiyahe tayo ngayon papuntang San Juan, Batangas. Mula dito sa Valenzuela. Ito yung magiging service natin ngayon. Mitsubishi Mirage G4 GLS. Automatic transmission na naka-keyless entry. Dito tayo manggagaling neto sa Tini Homes, Marulas, Valenzuela. Dito ulit ako nakatira ngayon makalipas ng halos 1 taon. Tapos ngayon lang ulit ako makakagala. Yung pinakahuli kong gala, yung kasama ko pa yung mga tropa ko, nakamotor kami. Nagpunta kami ng Simbahang Bato. 5:07 AM. Eto guys, dito tayo dadaan ngayon sa Skyway. Actually guys, dalawang tayo ngayon sasakyan. Etong gamit namin, nirentahan lang namin to, dun lang din sa Tini Homes. Tapos yung family van namin, dala din namin, nandun yung ibang masakay namin. Ngayon lang din ako nakagamit na itong Mirage na G4 na 2019 model. Kasi yung dating nirentahan namin last year, 2022 model ata, 2023. Yung mas modelo kaysa dito. So far yung nagamit ko to kahapon, smooth pa rin naman siya gamitin. Tipid sa gasolina. Yung kilometer per liter natin nakalagay dito, nag-range sa 14 kilometer per liter. Buti meron pa rin cash lane ngayon pala dito sa Skyway. Kasi nababalitaan ko parang tatanggalin na to Ate, meron pa rin po bang cash lane hanggang maka-exit kami ng Lipa, Batangas? Hindi ko lang sure sa S. Hindi pala sure ni ate kung merong Pero malamang meron yun, no? Ayan, meron yan. Parikit na lang. Pag natitikitan ba dito tayo kinukuha lisensya? Hindi naman, no? Tina-turn over to sa S. Ang kinukuha nga, asal pag natikitan. Sumisikat na yung araw. Ang ganda tignan sa kaliwa natin, no? Masarap din talaga mag-drive dito sa Skyway. Yun nga lang, medyo bored. Pero at least tuloy-tuloy. Kahit may speed limit na 60. Hi, good morning. Ma'am, pwede ko bang itanong dito kung meron pang cash lane sa SLEX? Meron pa naman po, ma'am. Meron pa. Exit kami ng Lipa. Ang mga Lipa. Maraming salamat. Okay. So guys, ayun, ngayon lang namin naisip, dapat pala kanina pa namin ginawa. Tinawagan ng ate ko yung hotline mismo ng SLEX para siguradong confirm talaga kung may cash lane pa. At ayun nga, base dun sa SLEX, sumagot sa amin, meron pa naman daw cash lane. As of now, nandito na tayo ngayon nito sa Alabang. Thank you for using SLEX. 599. Jet, nasa na sila? Nag-merge na tayo sa mga sasakyan. Dalawa lang kami. Stopover tayo nito ngayon dito sa Petron, kilometer 44. Dito na to sa Calamba, Laguna. Mabilisan lang, ipapakita ko sa inyo yung buong itsura nitong service natin ngayon. Mirage G4 GLS variant 2019 model. Ito naman yung itsura dito sa gilid. Maganda yung hulma nito Parang feeling ko talaga kahawig siya ng ng BIOS na Gen 1 o Gen 2. Feeling ko kahawig nito yun Ganda ng mugs na kahit stock. Parang kahit hindi mo napalitan. Dito sa likod, drum brake. Dito naman sa harap, disc brake. Para sa akin, maganda yung design nitong likod nitong Mirage na to Itong tail light, nagagandahan talaga ako sa forma nito. Pati yung hulma nitong bumper, gustong gusto ko yung tsura nito. Merong nakakabit na reverse camera. Ito yung pindutan ng trunk. Ito naman yung antena. Dito sa compartment niya, so far maluwang naman. Ayan, tignan nyo naman, ang daming gamit na nakalagay. Yung reserve tire nandito sa loob, sa ilalim nito. Punong-puno siya ng gamit pero kasyang-kasya naman. Tsaka 5 kami dito sa sasakyan, walang problema. Sa hatak or speed, walang problema. Ito yung itsura dito sa likod. Terno, yung seat cover, lahat.
Tapos pasakayin ko yung pamangkin ko para magkaroon kayo ng idea sa legroom. Ayun yung pamangkin ko guys, tapos yung legroom niya, ayan, yung nakaupo sa harap ate ko eh. Kahit ako yung nakasakay dito, maluwang pa rin yung legroom. Sakto-sakto siya sa 3 tao dito sa likod. Pag ginawang 4, sobrang sikip na. Ito yung sa front seat ng passenger. Ito yung air vents, meron kang bulsa dito, tapos glove box ito. Dito naman yung sa driver side. Ito yung itsura ng steering wheel natin, busina, tapos merong button dito. Tapos ito naka push start button, automatic transmission, park, reverse, neutral, drive, B, handbrake. Meron ditong charging port, ayan charging port to eh. Tapos yan power outlet na merong nilagay na ganito. Start natin, apak tayo sa brake, tapos isang pindot lang. Yan, meron tayo ditong RPM, speed. Ito yung sa gasolina. Ito naman yung head unit. Ayan, dito yung temperature, blower, at kung ano-ano pa. Tapos yung head unit na touchscreen display na rin. Hazard button, aircon vents. Kabila ang dulo, bilog siya. Ayan, dito bilog. Etong dashboard, plastic siya lahat. Mukhang magandang klaseng plastic naman siya so far. Tapos dito plastic din to na makintab. Rear view mirror, wala siyang kasamang dashcam. Tapos ito meron tayong ganito dito, may salamin sa driver seat. Dito sa passenger, meron din salamin. Tapos yan sa passenger, merong hawakan. Sa likod, meron din 3. Pero dito sa driver, wala siyang hawakan. Ito naman yung control natin sa headlight, signal light. Ayan. Tapos dito sa kabila, yung wiper. Ito naman yung itsura ng sidings, plastic siya lahat. Power window, lock ng window. Tapos meron kang, ito yan, bottle holder. May bulsa pa dito na extra. Dito meron ding bulsa na extra. Black siya, tapos pagdating dito, black siya na makintab. Plastic siya lahat. Ayan, may control tayo dito. Pero hindi siya naka-power fold. Yung tipong pag pinatay mo yung sakyan, kusang tutote. Hindi siya naka-power fold. Power lang yung adjustment ng salamin mismo. Meron kang map light dito, ito. Tapos itong head unit din, guys, pag nagpunta tayo sa reverse, kahita ako sa inyo. Pag na-reverse natin to, ayan, bubukas yung camera sa likod. Naka-power lock tayo ng pinto. Pag nilock natin yan, 4 na pinto, mag-lock na rin. Dito sa driver seat, ayan yung adjustment ng upuan. Ito, kung gusto mong iangat o ibaba. Ito naman sa may sandalan. Tapos syempre, ito naman, pag gusto mo i-abante o i-atras. Sa kabila, ganoon din, atras abante. Pakita ko na rin sa inyo syempre yung engine bay. Ito yung sa trunk, sa gasolina, tsaka sa engine bay. Ito yung pedal, kasi automatic to, syempre dalawa lang yung pedal nya. Dito nga pala sa manubela, meron din siyang adjustment up and down. Pag binaba natin yan, ma-adjust na natin to, taas baba. Ito naman yung itsura ng engine bay. 1.2 3-cylinder. Windshield natin sa harap, syempre ito yung wiper nya, dalawa. Yung door handle niya sa labas, body color. Plastic lang din siya, hindi siya parang aluminum or may chrome, ganun. Plastic lang siya, body color. Gas tank natin ito, unleaded fuel only. Siyempre yung sidings nito parehas lang din naman dun sa driver. Pati yung mga pinto sa likod parehas lang. Lahat naka power window. Meron na rin siyang mga sticker dito na nakalagay kada pinto. 4 na pinto pati sa likod meron din. Sa bandang paanan siya. Tapos seatbelt siyempre sa harapan, kabilaan. Pati sa likod meron ding seatbelt dyan sa kanila. Yung airbag nito isa dito sa manibela, isa din dito sa passenger. Ayan guys, nakadalawang service tayo ngayon eh. Ito yung family van talaga namin na L300. Meron na ako mga vlog na ginawa gamit tong L300. Kapag gusto nyo mapanood, i-click nyo lang yung link sa description. O kaya pindutin nyo yung suggested dito na link. Yan, dyan banda. So tara, back to the road na tayo. Okay guys, tara, back to the road game. Yung cellphone ng ate ko kinonect na dito sa head unit. Ayan, so yung mapa natin, nakikita na natin dito sa head unit. Ino-overtaken tayo ng trailer, oh. Wala akong trailer na yun. Hindi kasi tayo guys pwede magpatakbo ng mabilis kasi may kasama tayong van.
Nasa likod natin sila eh. Overtake. Kaya hinihintay-hintay natin sila. Etong navigation natin ngayon guys, ang ginawa ng ate ko, sinubukan ni mismong apps na itong head unit. In 1 kilometer, stay in right lane. Slow down. Approaching Star Toll Plaza, Santo Tomas, exit ramp. Toll Plaza. Welcome, Santo Star Tomas, Tollway. entry ramp. Hindi, grabe. Grabe guys, butas-butas yung kalsada dito. Pag dadaan kayo dito, daan-daan kayo. Kasi butas-butas yung kalsada sa part na to. Open highway tayo guys. Malayo naman nung nasa harapan. So testing natin, ibirit ang konti. Ipa-floor ko yung gas pedal. Ito na. 3, 2, 1. Naka-floor yung gas pedal natin nito. Ayan, 100. Testing lang naman natin. Di naman natin talaga siya gagawin. Kumbaga, testing lang. Chill na ulit tayo. Maya-maya lang, exit na tayo eh. Kanina, pagpasok natin na Skyway, simula dun sa Caloocan hanggang makalabas tayo ng Skyway, binayaran namin doon 129. Dito sa kahabaan ng SLEX, palabas dyan sa Palipa, ewan ko lang kung magkano. Tambo, Lipa City, exit. Please prepare to pay. Sure. Good morning po, magkano po? 340. Thank you ate. Lipa City proper, San Juan, kanan. 129 sa Skyway, tapos pag exit natin dito sa SLEX ng Lipa, 340. Eto, nandito tayo ngayon sa tapat guys ng Solano Hotel Resort. Padre Garcia, Batangas. Taga dito yung kapitbahay natin sa Fini. Taga dito? Padre Garcia. Dito na tayo nito sa Welcome, Batangas Racing Circuit sa VRC. Pangarap na pangarap ko makapunta dyan guys, sa loob dyan eh. Dito rin ako nadaanon guys nung sumali ako ng endurance. Kasama ko si Michael Tunnel. So dito sa part na to medyo familiar na ako. Mamaya kakanan tayo nito pagdating natin dun sa may City Hall ng San Juan. Sarap ng kalsada dito guys eh, kasi yung daanan smooth naman. Tapos puro straight na lang to. Maya-maya lang, nandun na tayo sa may San Juan. So far, ito Mitsubishi Mirage, para sa akin, masarap pa rin talaga siya gamitin. Pag pag taong chill ka lang mag-drive, ganun, masarap siya gamitin. Kami, hindi naman kami walwal magmaneho o magpatakbo. So, saktuhan lang din to para sa amin. Ang importante, number 1 sa amin, yung aircon, malamig. Aircon nito guys, 2019, pero alaga na may-ari ito kahit rental to eh. Kaya yung aircon niya, sobrang lamig pa rin talaga. Kahit tanghaling tapat, kahapon ginamit na namin to eh. Tanghaling tapat, pero yung aircon napakalamig pa rin hanggang likod, ramdam na ramdam. Sana all maalaga sa sasakyan, tsaka may pang maintenance. Pero yun nga, pag bibibirit mo siya, papatakbo ka ng 100 or papuntang 120, medyo maugong na yung makina talaga. Kumbaga sa speed na ganun, pag mo na gawin, mag-chill ka na lang. Stay ka lang sa 80, ganun, 70, 80, 90. Smooth pa rin naman, wala kang magiging problema. Saka hindi siya nakakatakot dalhin. Yung manibela niya na medyo may kabigatan ng konti, sakto-sakto lang. Kasi alam mo yun, kapag tumatakbo ka na ng mabilis, parang hindi ka matatakot na pag nakabig mo ng konti, gagalaw agad yung sakyan. Hindi siya ganun. So yung pagiging medyo mabigat ng steering wheel niya, advantage din sa kanya, para hindi siya malikot. Etong wiper, automatic siya. Pag nag-spray tayo ng tubig, kusang gagana yung wiper. Laia, Candelaria, Chong, Sariaya. Guys, ito na yung City Hall ng San Juan, Batangas. Ito kanan na tayo. Nandito na tayo sa San Juan! Woo! Tulog na yung mga sakay namin sa likod. Olive stop. Stop over tayo dito sa Caltex bago tayo diretso dun sa Laia. Food trip muna tayo. Siopaw, almusal, tropa natin. Konti na lang guys, nandun na tayo sa Laia. Porto Laia Resort. Laia Adventure Park. Itong nasa kanan natin. Ayan na yung sunod. Moon Palace, Beach Resort, Camp Laia, Moonlight Beach Resort. Ayan, tatanungin tayo dito. May binayaran tayo dun guys, sa manong na lumapit sa atin.
100 dito sa sedan, tapos 150 dun sa ano, van. Ito yung sinasabi ko sa kanila na mayroong bilihan ng mga isda dito. Dito na yun yun. Kasi Doon tayo sa Moonlight, may parking din yan. Asan yung Chits Glamping? Ayun, Chits Glamping. Diyan kami lagi. Tabi-tabi lang nga. Okay guys, safe. Nandito na tayo ngayon nito sa Laia, Batangas. Dito sa Moonlight Beach Resort. Andito na rin tayo sa parking area. Kita-kits tayo next vlog. Maliligo tayo dito sa dagat ng Laia. Maganda rito eh. Favorite ko yung beach dito sa San Juan, Batangas.